Hello sa inyo? Alam nyo ba na may isang klase ng negosyo na, hindi lang basta para sa kita, ang layunin nito ay serbisyo sa mga miyembro? Tara, pag-usapan natin tong isang special na business model kung saan ang bida ay yung mga tao mismo. Isipin niyo to, yung suki ninyong tindahan, yung bangko kung saan kayo nag-iipon, o kahit yung kumpanya ng kuryente. Paano kaya kung hindi ka lang basta customer, kundi isa ka mismo sa mga may-ari? Yan yung mismong puso ng isang kooperatiba. O sige, simulan na natin. Ano nga ba talagang isang kooperatiba? At anong pinagkaiba nito sa, alam nyo na, yung mga tipikal na kumpanya? Okay, medyo formal yung definition, no? Pero simple lang yan. Pag sinabing nagsasarili, ibig sabihin kontrolado siya ng mga miyembro. Walang ibang nakikialam. Kusang loob kasi, choice mo na sumali. At yung pinaka-importante, yung iisang interes. Parang magkakatropa kayo na may isang goal. So para mas madali, heto yung 4 na M. Una, pag-aari ng miyembro. Sila ang may-ari. Pangalawa, pinapatakbo ng miyembro. Sila yung boss, sila yung bumuboto. Pangatlo, pinupuhunan ng miyembro. Galing sa kanila ang kapital. At pang-apat, tinatangkilik ng miyembro. Sila rin ang customer. Kita nyo, lahat yan umiikot lang sa miyembro. So, paano natin masisiguro na ang isang kooperatiba ay nananatiling tunay na kooperatiba? Diyan pumapasok yung 7 gabay na prinsipyo. Isipin nyo, ito yung parang DNA o di kaya yung operating system nila. Talakayin natin to isa-isa. Okay, so heto yung 7. Una, pwede kahit sinong sumali basta gusto nila. Pangalawa, at ito yung crucial, demokratiko ang kontrol. Ibig sabihin, 1 member, 1 vote. Kahit gaano kalaki o kaliit ng share mo, isa lang ang boto mo. Pantay-pantay, di ba? Tapos yung iba tungkol yan sa pagiging independent ng co-op, sa pagbibigay alam sa mga miyembro, at syempre sa pagtulong sa komunidad. Hindi lang puro negosyo. At yan talaga ang pinaka-core, yung pinaka-puso ng kooperatiba. Hindi ka lang silent investor dito, hindi ka lang naglagay ng pera. Aktibo kang kasama sa paggawa ng desisyon, may boses ka at mahalaga yan. Sige, so paano ba to nangyayari sa practice? Sino-sino ba yung mga miyembro? At paano ba talaga nila pinapagana yung buong organisasyon? Okay, may 2 klase pala ng membership. Una, yung regular member. Sila yung may full rights and privileges. Sila yung pwedeng bumoto at iboto. All in, ika nga. Tapos, meron ding associate member. Sila yung miyembro na for some reason di pa nimi-meet lahat ng requirements. Baka kulang pa sa share capital, ganun. So, limitado pa yung rights nila for now. Pero syempre, hindi lang puro karapatan yan, may kaakibat din niyang responsibilidad. Kasi yung pagiging miyembro, hindi yan passive. Kailangan mo mag-contribute ng capital, suportahan yung negosyo ng co-op like doon ka bumili, at syempre umattend ng meetings at makilaman. Active participation talaga. At heto na, ang pinakamataas na kapangyarihan sa isang kooperatiba, wala sa iisang tao, wala sa board, nasa General Assembly. Ibig sabihin, nasa lahat ng miyembro na may karapatang bumoto. Sa meetings nila, doon sila nag-i-elect ng mga leader, nag-a-approve ng mga plano, basically doon nangyayari lahat ng major decisions. Ang ganda sa kooperatiba, sobrang flexible niya. Pwedeng i-apply sa halos kahit anong industriya o serbisyo. Tara, silipin natin yung mga common types. Eto, sigurado pamilyar kayo dito. Credit cooperative. Parang sarili niyong bangko to. Dito ka mag-iipon, dito ka uutang, at ang maganda, kadalasan, mas mababa ang interes kumpara sa labas. Next, yung consumers cooperative. Isipin nyo, isang grocery store na pag-aari nyo mismo ng mga customer. Dahil sama-sama kayong bumibili in bulk, mas nakakamura kayo. Meron ding producers cooperative. Dito, yung mga maliliit na producers, halimbawa mga magsasaka, mangingisda o crafters, nagsasama-sama sila para yung produkto nila ipaprocess at ibebenta nila as a group. Mas malakas ang bargaining power nila niyan, kaya mas malaki ang kita. Tapos, yung service cooperative, sobrang lawak nito. Pwedeng transportation co-op, yung mga jeep o bus, pwede ring electric cooperative yung nagsusupply ng kuryente, o kaya housing, o kahit health services. At syempre, meron ding multi-purpose cooperative. Pangalan pa lang alam na, no? Ito yung co-op na ginagawa ang 2 o higit pa sa mga nabanggit natin. Madalas nagsisimula sila as credit co-op, tapos
Boom! May grocery na rin sila o may iba pang serbisyo. O sige, heto na, the million-dollar question. Paano kumikita ang mga miyembro? Kung hindi naman ito for profit para sa isang tao, saan napupunta yung pera? Ito yung isang key difference. Sa co-op, hindi profit ang tawag sa sobrang kita. Ang tawag ay net surplus. Bakit? Kasi yung concept, yung perang yan ay sobrang bayad lang ng mga miyembro. So anong dapat gawin sa sobrang bayad? Siyempre, dapat ibalik sa kanila. Pero, hindi lahat yan diretsyong binabalik. Meron yang allocation ayon sa batas. A portion goes to a reserve fund para yan sa stability ng co-op. Meron din para sa education and training fund at community development fund. Tapos, yung malaking natitira, yan na yung hinati-hati sa mga miyembro. Pwedeng interest sa share capital mo at yung tinatawag na patronage refund. Basically, the more you use the co-op, the more you get back. Galing, no? Kaya iiwan ko kayo sa tanong na to. Sa community ninyo, ano kayang negosyo o serbisyo ang pwedeng maging isang kooperatiba? Yung sari-sari store sa kanto? Yung terminal ng tricycle? Baka yung paborito yung coffee shop? Yung modelo ng kooperatiba, pinapakita niya na kapag nagsama-sama ang mga tao, pag nagtulungan, posible pa lang sila mismo ang maging may-ari ng sarili nilang pag-unlad. Isang bagay na, 'di ba, sulit na pag-isipan.